Ang assurance of salvation ay tinatawag ding eternal security or yung kasiguraduhan na ligtas tayo sa impyerno at kung mawala man tayo dito sa mundo ay mapupunta tayo sa langit. So, bilang isang mananampalataya ay ako ay 100% na pupunta sa langit pag namatay ako. Bakit? Kasi ito ay sinasabi ng salita ng Diyos. At bilang isang believer or Christian ay may mga times din over the years na nagda-doubt po ako or may questions kung ligtas ba ako o hindi, lalo na pag nagkasala ako o nag-disobey ako. Pero ito yung go-to verse ko ito yung binabalik-balikan ko tuwing may nagkakaroon ako ng doubt dito sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Sabi, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So, present tense yung you have eternal life. So, dito pa lang sa mundo ay malalaman na natin kung meron ba tayong eternal life or sa ibang translation, everlasting life or buhay na walang hanggan. Kasi pag ikaw ay born of God or born again, ay ibig sabihin nun is anak na tayo ng Panginoon. Ano? Kung ikaw ay anak, pwede bang tawagin kang hindi anak? Kasi pag anak ka ay forever ka ng anak. Ano man ang gawin mo, ikaw ay anak pa rin ng, for example, yung biological na parent mo. Ganon din po sa ating Panginoon. Kapag na ipinanganak ka sa family of God, ay ikaw ay forever na anak niya. Sabi nga sa Ephesians 8 verses 9 to 10, for it is by grace you have been saved through faith, and this not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, it's very clear po na it is the gift of God, not by works. Ngayon, pag nagkasala po tayo, hindi ibig sabihin na mawawala yung assurance ng salvation po natin. Yung fellowship lang po ang maapektuhan, yung ating walk sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin na tapos na, ginawa na po ng Panginoong Jesus ang lahat. Nagdusa siya at sabi niya sa cross, it is finished. Lahat, pinagbayaran na niya lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Is ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak na nagdusa at namatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. So, kung wala ang cross, wala po ang kaligtasan. Kung hindi namatay si Jesus, ay hindi po tayo maliligtas. Tapos, siya po yung naging substitute. Imbis na tayo yung parusahan, ay siya na yung pinarusahan in our behalf. That whosoever believes in Him, whosoever, kung sino man, so ibig sabihin po anybody or everybody, lahat po, wala pong exemption. Sino man ang sumampalataya, kung sino man ang maniwala, kung sino man ang magtiwala, or whoever puts his faith doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, ay siya ang will not perish. Ito yung perish, ito yung hell, but have eternal life. So dalawa lang po. Is it either perish in hell or have everlasting life in heaven? Paano mo malalaman kung pupunta ka sa langit? Malalaman natin kung alam natin na hindi tayo pupunta sa impyerno. And that is when we believe
uh, the moment we believe in Jesus Christ. So are you sure you are saved? Are you 100% sure you're going to heaven when you die? First John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So dito pa lang sa mundo, malalaman na natin, we can know that we have eternal life if the moment we believe in the Lord Jesus Christ as our Savior. So, God bless.